ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ining adlaw dunay debate mitabo kontra negative o affirmative Bradshaw Fernandez sa ilang tima nga si Pedro nakadawat og yawe o gitugyan nga mahimong pangulo sa simbahan. Nya ang negative side na nga modinay mao si Propeta Isaias. Oh, kilong-kilong. Kilong sa 70 Adventist. Yes. Okay, o niya ang rules nini kung sa debate dili ka pwedeng muuyon sa kontra. Pero debate man mo. Kaduha way personal attack focus sa tema bisan sa rebuttal o sa pamatuod o pagdinay sa gihapon mo focus sa tema aron way mahitabong lalis. Kung ang moderator mo paggang mo respeto siya. Kung ang usasa kung ang affirmative kung dunay reklamo i-address lang sa moderator, ang moderator mo paggang sa iyang kabildo. Ani ato Tagalog 8 minutos si Bradshaw sa pagpabarog nga si San Pedro gitaga giyawi sa Ginoo unya gihimong pangulo sa iglesia. 8 minutos alang sa affirmative. Bradshaw, go ahead. City rating ni. 8 kita suras. Salamat kayo dong Dan Kugtas maghalus o makigbisog apan dili magkugtas, dili magkugtas. Mga iso nagtima akong paperbahan karon. Pamatudan ako sa Biblia o kining Biblia referensya masani. Biblia o referensya nga si San Pedro gihatagag Yahweh ni Kristo nga nagkahulugan ang mga Yahweh sa katungdanan niya sa pagkapangulo sa iglesia o usap siya tawgon og amahan. Asa man ni mabasa sa Biblia basig tinumutumo ra ni sa mga Katoliko. Ang una natong approach mao ang pagtawag ni Kristo kang Pedro. Simon ang imungan paling-paling nganlan ko ikaw kipas bag-o ni mungan nga nagkahulugan og dakong bato, rock, immovable rock. Onya mingon din si Jesus sa hadol lang yang pagsaka sa langit gitawag niya si Pedro. Pedro, dool na ko. Unsa man magtutudlo. Pasipsiba nga akong karnero. Pakana nga akong nating karnero. Pasipsiba nga akong karnero, pakana nga akong karnero. Katuo niya balik-balik ka. Muna si San Pedro murag nahibos, Ginoo nahibaw ka nga ako nahigugma kanimo. Usa ay nalang nagbalik-balik ka. Anong ibalik-balik siya doon tungod kay si Pedro kadto sa panahon ngay itugyan na siya ngadto sa mga kamot sa mga kaaway sa atong Ginoo. Katuman mo limod si Pedro mo nang gipasyunan si Ginoo. Na asa man na nato mabasa? Na San Juan 21:15 ngadto sa 17. Painom-numan ni Jesus Pedro, pasipsiba ang akong karnero. Pakana ang akong karnero. Unsa man ang karnero ang gisgutan? Na sa Ezekiel 34:31. Ang karnero ang gipasabot dili mga hayop, kundi mga tao. Katawhan nga miduol og nagpaluyo ni Kristo ug ang mangulo mo si Pedro. Unya unsa maday may tabo kung siya mahimong magbalante sa karnero? Na sa Jeremias 25 versikulo 34. Kamong magbalantay sa karnero, mahimo mong pangulo. So pangulo ni Pedro kay nagbantay mas karnero. Pero unya ra mangulo si Pedro kay diha pa mas Kristo, mao may labang pangulo, ikayab niya siya na imupuli. Dili kay magdungan sila kay meduhan ay pangulo. Mura nagtawo nga usay lawas doyo. Unya mingon din si Jesus, sa pa siya mo kayab sa langit. Ihatag ko kanimo Pedro mga Yahweh sa langit. Nga bisag unsay imong aplihan sa gingharian sa Dios way makasira. O kung makasira ka way makaabli. Unsa may kahulugan niya na nga hatagan og Yahweh sa Isaias kapitulo 22 versikulo 21-22 si Eliakim gihatagan sa Yahweh. Kay si Eliakim nagbantay sa usa ka katawhan, usa ka pamilya dako, Sibna. Og siya usa ka embahador, usa ka spokesman sa mga dagkong lali sa gubat siya ipada aron nga di mahinayon ang gubat. Mao na si Eliakim gihatagan og Yahweh. Kinsay magbuot sa paghatag og Yahweh? Isaias 14:24. Mingon ang Ginoo, ako'y magbuot. Ang akong gisulti tinuod, nga akong gitinguha matuman.
Unya matud pa nga ang hatagan og Yahweh matud pa sa Isaias mahimong amahan. Kung sa man ang amahan sa English, Father. Kung sa man ang amahan sa Italiano, Papa. So nahimo siyang pangulo, nahimo siyang Papa. Unya mahimo siyang pangulo sa balay sa Dios sa Galilea. Hay man mahimutang ang Jerusalem. Din dito niya tukura ni Jesus ang iglesia na sa Galilea. O ang pangulo sa iglesia nga na sa Saudia, nga mao ng Jerusalem, nga diha tukura ni Kristo ang iglesia ang mangulo mo San Pedro. O sa nganong gikinahanglan ang pangulo kay gubot. Mao gani nga ang unang kung ino na to convention ang unang council year 55 dito sa Jerusalem. Nag-council, konsiho ang apostoles, perting lantugi. Pero pagbarog ni Pedro, hilom sila tanan. Paday mo mahibaw, huwag ka mo nahibaw ang uban. Ngagikan sa kong ngabil, sa kong tingog, ang mga hintil, maminaw ka na ako. Musa, makita na to ang pagkapangulo ni Pedro, o giyatagag Yahweh, nga kaulugan, sa manang Yahweh, Yahweh sa kaibalo. Nasa 11:22. Ang Yahweh sa kaibalo. O si Pedro ba doon ay kaibalo? Doon na. Nasa Roma, buhat 11. Nga doon ay pundok sa mga tao nangita, hay mani ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Mga anghel may sugat nila. Abi nung sige mo sa anghel, ipakuha lang ang nganlan og kipas. Pedro, ipakuha lang na siya ay nagupot sa pulong sa kinabuhi. Musa katong katawan na, may kuha ni Pedro o nadungog nila ang pulong sa kinabuhi nga magaluwas. Kay naa kaniya ang pulong o Yahweh sa kahibalo. Kay siya gipili sa atong Ginoo. Ang mga apostoles, mga pulong, mga pangulo sa silang pundok-pundok. Pero si Pedro niangkon nga siya pangulo nila. Asa mabasa? Nasa Iglot Bible 1 Pedro 5:1. Ningos Pedro, kamong mga pangulo sa inyong tagsa-tagsa ka mga katawhan nga gipiyal sa Dios kaninyo, amumaha sila. Ingon nga ako pangulo ninyo, nagaagda ako niini. Alimahay sila. Ingon nga ako pangulo, nagaagda kaninyo. So, nagi mabasa. So kini nga akong pagbabarog, dili ako. Nasa Biblia, nasa Isaiah 55:8, mingon ang Ginoong Dios, lahi ang paagi sa tao o ang paagi sa Dios. Lahi ang unahuna sa Dios kaysa unahuna sa tao. Bosa nakapantay mo nga sa akong pagigpulong nga gidladlad karong gabiuna, wa ko mo gamit sa akong kaalam. Wa ko mo gamit sa akong kaibalo sa katarungan nga kitang tao sumala sa Roma 3:4, ang tao sa makadaghan masayop, ang tao sa makadaghan mamakak. Mao nang aron lilit duha-duhaan nga naginbinto, nagmaumao, ako kanunay gikutlo ang balaang kasulatan. Ako kanunay gikutlo ang San Mateo 16:19, kanimo Pedro ihatag ko ang mga Yahweh sa kingharian sa langit. Kung unsay imong ablihan, way makasira. Unsay imong masira, way makabli. Sa to pa, dako kini kay Yahweh man ni sa kingharian sa langit. Mao nang anong gikinahanglan tag pangulo? Kay naa sa Hebrehanon 3:17, kinahanglan tag pangulo. Kay ang pangulo mo imo dumala kanato. Ang pangulo mo imo hatag kanato giya. Ang pangulo mo imo badlong kanato masayop ta. Og ang pangulo kinahanglan tahuron kay sila nagtukaw sa inyong kalag. Og sila mo imo hatag husay sa Dios sa inyong kinabuhi. Kay ang pangulo gipilan sa Ginoo. Busa tahuron nato ang pangulo. Unya 1 minute. Balikon ako mga inigong makumagigso nga sa Juan 1:42, paling-paling imong andro Simon maka karon nganlan ko kagkipas. Kung doon na giniusbon nga pangan sumala sa Genesis 17:5, si Abraham yangan ingon na Ginoo, Abraham akong ilis anak kay mahimo kang pangulo sa mga amahan sa kalibutan. Mga nasod ikay mangulo. Unya si sa Genesis 32:28, si Jacob nagigdumog sanghil. Di takabuhian, dili ka mohatag panalangin kanako. O gihatagan niya panalangin. Nangimungan mao si Jacob nganlan kag Israel. Nana si Genesis 32:28, sa to pa uspon kaningan
doon na ituyo ang Ginoo. Usbon na nga ni Simon ngadto sa pagka Pedro, isipon nga pangulo gamahan na matud-an na nato. Daghang salamat, maayong gabi. Salamat kayo sa affirmative, Brad Fernandez, sa iyang pagpahayag nga si San Pedro, kita gagyawi, samtang i-deny ka ni sa negative side, atong tagag 5 minutos ang negative side, pag cross-examine sa affirmative. Brad Isayas, 5 minutos sa cross-examine ngadto sa affirmative. Go ahead. Okay, aron na masuta na to, tinuod ba ang ipabarog sa affirmative? Okay. Mayang gabi sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa atong stasyonan sa atong radyo. Unang pangutana, Brad Sok. Imo mang gigamit ang Isaiah 55:8. Ang imong paagi dili mo'y akong paagi. Ang pangutana, unsa may paagi nimo, Brother Sok, nga gibuyag man ka sa Dios. Ang imong paagi matud pa sa Dios, dili mo'y akong paagi. Unsa may paagi nimo nga gibuyag man ka sa Dios. Okay, Preso. Salamat kayo. Salamat kayo. Undong Isayas. Kilong-kilong. Masipaagin ako. Nasa San Juan 3:34. San Juan 3:34 mo ning paagi sa gusto mo alagad kaniya. Gusto nga pialan sa Dios. Na sa pong Ginoo ang akong pinialan magatudlo sa pulong sa Dios. Muna akong ipabaw nga wa ko maghimo o mag-ugmad og akong kagalingon nga mga pulong kundi gibasin ako sa Biblia. Asa mabasa nga si San Pedro gika sa pagka Simon Kipas, Juan 1:42. Asa mabasa nga si Pedro gitagag Yahweh sa gingarian sa langit, Mateo 16:19. Asa mabasa nga mahimo siyang pangulo, ako sang gibasa San Juan 21:17-18, ang magpasipsip sa akong mga karnero nga mong katawhan, pangulo siya. Ato na mabasa sa Biblia nasa Jeremias 25:34. So mauna ang akong style igsoong kilong-kilong. Brother Negative, ato lang i-focus ang pangutana sa topic ninyo, Yahweh og kuan. Bro, ako lang ipaibaw nga mo focus ng tatos tema aron makuha. Okay, go ahead. Topic ko. Di ko mo biya sa tema. Iya manggod gigamit ang Isaiah 55:8. Unang nangutana ko niya, kang imong pagi berso, lay ang pagi sa Dios. So nangutana ko niya, usa may pagi nimo nga gibuyag man ka sa Dios. Nga imong pagi dili man akong pagi. Karon ni anak ko. Imong gigamit ang Mateo 16:18-19. Nga ikaw, Pedro, hatagan ko Yahweh. Ang pangutana, ngayon man ako kang hatagan ti kag Yahweh. Ang pangutana, nadawat ba ni Pedro ang Yahweh? Una to gamay Preso ka kay wa ta mag-istudyo categorical question gani, yes or no, Yes. tubagon na yes or no. Go ahead, Preso. Ang pulong sa Dios na sa Deuteronomio 32:34, ang Dios dili makasala. Ang Dios dili bakakon. So ningon si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Ang imong gapuson o imong sirhan sa yuta dili kabli, ang imong oblihan dili makasira. Pero gihatagag kahulugan sa Ginoo ang Yahweh na sa Lucas 11:22. Ang Yahweh di ay Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam, Yahweh sa pagtudlo sa kamaturan. Busa dunay mga tao nangita, asa na mo makita ang usa ka tawo magtudlo ka na mo sa kamaturan. Mga anghel ang nitubag naa sa hupa di pakuha si Pedro. Og si Pedro mo'y militok sa mga pulong sa Dios sa kamaturan, nalipay kadtong mga tao. Okay, ang pangutana ni Preso, gidawat man San Pedro ang Yahweh? Yes or no? Explain. Yes. Pero unsa nang matanga si Yahweh, i-explain po na ako nga Yahweh na sa kaalam. Na sa 11:22 sa San Lucas. Yahweh sa kahibalo. So dili na kanang ingnon nato kanang Yahweh sa kandado. Dunay kahulugan ng gisulti sa Biblia. Yahweh sa kaalam, Yahweh sa kahibalo. Na sa Lucas 11:22. Kaya tulong pangutana. Ikatulong pangutana, gigamit nimo ang Lucas 11:22. Di-address mo na ngadto kang Pedro. Kasi Pedro may gingon hatagan ti kag Yahweh. Karon gigamit man nimo ang Lucas 11:22. Intended mo na para kang Pedro. Okay, Preso. Kategorikal, yes or no?
Natural. Intintin na si Pedro kay pag sino yata ko kanimong Yahweh, wa may nagkumkum ni Jesus Yahweh. Kay kahulugan niya na mao ang Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam. Kinsay naghupot yara? Nangutana mga tao, saan mo makita kining pagtulunan? Unsay pong natubag na nako na gidawat ang Yahweh pero dili na Yahweh nga kanang Yahweh sa kado. Ang kaalam o kahibalo yatag sa Ginoo ni Pedro. Lahi pangutana. Ay. Sunod nga pangutana. Matod ba nimo nga si Kristo ang ngalang Simon gilisan niya og Pedro? Mubasa ko niya sa padayon ko sa Mateo 16:23. Oyon sa ka nga si Pedro gingalag Satanas. Kategoral, yes or no? Uyon ko nga si Kristo nagisgot og Satanas pero dili na referido ni Pedro. Ato nang mabasa na sa palang kasulatan 22:21 sa 22:21 sa Lucas. Nagingon ipaibaw diha nga ang maong Yahweh, ang maong pagpaibaw nga Satanas usipong nakita ko gyud si Satanas matud pa ni Jesus og si Satanas nidimanda kanako nga kamo Pedro ug mga apostoles ulipuno niya. No, yung Ginoo dili mahimo way makailog niyo sa akong kamot o kamo hinuon unsa man ligunon ako og ikaw man Pedro nga akong gigasulti panglikunan ng imo igsuon human ikaw maligo. Akong nakita si Satanas. Kanang ingon ni Satanas dili na si Pedro ang nakita sa Ginoo nga gustong muilog sa mga apostoles. Lahi pangutana. 1 minute. Last question. Ang akong pangutana ba, Brother Sok Fernandez, Mateo 16:23. Sa 19 ginganlan si Simong Pedro og Cepas. Matod pa nimo ang Ginoo ginagnan karon kay ginganlan man sad siya. Tinuod ba nga ginganlan sad siya og Satanas ni Kristo? Tinuod ba? Yes or no? Resok. Ang buong Satanas dunay duha ka kahulugan. Ang Yawa busa ang iyon ang gisulti ni Kristo, nakita ko ang Yawa Satanas nga gustong muilog kaninyo pero dili mahimo. Ang liguno ta kamo maligo na nimo Pedro, ligo na sa mga igsoon. So usana ka kahulugan ang Yawa ay nakita. Pero kanang magbabagbabag ang tao sa tuyo sa Ginoo, nganlan na siya sa Hebreano og Satana. Sa to pa ali babag. Kaya ningon man Gus Pedro, dili na mahimo Ginoo nga silutan ka. Ha? Over my dead body. Dili mahimo. Usa ningon si Jesus, babag ka Pedro. Muna Satana. Ang kahulugan ng Satana, di babag si Pedro. Si Pedro, babag. Pero ang gisulti ni Kristo, Yawa. Nakita kong Yawa. Siya gustong muilog ninyo. Pero no. Ligunon ta mo. Ikaw Pedro ligo na kay ka. Allah, pangligo na ang imong mga igsoon. Okay, time na sa 5 minutos sa pag-exam sa negative. Ang negative side mo sa mo deny sa 8 minutos pagbayad sa affirmative. Tagan tug 8 minutos si Isaias kilom-kilom sa iyang 8 minutos isip negative side. Go ahead. Okay. Tugutis ako nga mangayo ko clearance sa Ginoo ha. Magampo sa ako. Ginoong Dios nga naka sa mga langit tagay ko kalam nga gikan kanimo aron ko makapamatuod nini amo karong hisgutan ni Brother Sok Fernandez. Ang tanan naman pasaylo kami amo kini gipangayo pinagisngalan ni Jesus. Amen. Si Brother Sok Fernandez mga kaigsunan ko nigamit sa Mateo 16:19 nga si Simon ginganlan og Sipas. Nga batot pa ka ng Sipas bato gikan gina sa baba ni Ginoong Kristo. Pero padayono na to ang istorya mga kaigsunan ko diya sa Mateo 16:23 apan siya milingi og mingon kang Pedro pahawa ka sa akong atubangan Satanas. Nga sa ato pa si San Pedro duha ang gingan ni Kristo niya ng bersikulo 16:19 nga nagsipas pag-abot sa 16:23 gingan lang og Satanas. Ngano miingon kung wa madawat ni Pedro ang Yahweh tungod kay ginganlan ni Ginoong Kristo si Pedro nga Satanas. Musugot mo ang Yahweh ito ang magkupot si Satanas. Di mo musugot mga kaigsunan ko
mga kaigsunan ko nga naminaw sa radyo. Sa inong gana, ang Yahweh ito ang Satanas, kung si Satanas ginganlan ni Kristo si Pedro. Busa, supak yung kong mga kaigsunan ko. Karon, matod pa nimo nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nangutan ako ni Brother Sok, unsang tekstuha nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nganong nangutan ako na mga kaigsunan ko sa radyo nga naminaw karon? Tungod sa pinadayag 1:18 nga nagingon si Kristo, ako namatay og nabuhi, aniya kanako ang mga Yahweh. Usa nga nisupak ko Brother Sok nga tuwa kang Pedro. Unya imong gigamit ang Isaias 22:22. Nga katudili mato pahinungod kang Pedro. Ang Yahweh na kang Kristo, wa kang Pedro. Unya mingon ka nga si Pedro gihimong papa, gihimong amahan. Unya si Pedro rin gihimong amahan, si Pablo gihimong masang amahan. Diyan na sa tupapa, yan ang higayon na. Mo sa Brother Sok, ang imong pagpamatuod nga ang si Pedro nadawat ang Yahweh, dili na tinuod. Padayon na ako ang istorya. Uyon ka ba nga si Pedro makasala? Nagingon si Pedro, suma sa Lucas 5:8. Apan sa pagkakitaan ni Simon Pedro nini, miyapa siya ni Jesus. Ug mingon, palayo kanako kay ako usa ka taong makasasala. Kung naa pa ni Pedro ang Yahweh nga mao pagtangtang sa sala kay mato pa, unsay imong bukuson dinhi sa yuta, bukuson sa langit. Unsay gapuson nimo sa langit, yuta gapuson sa langit. Ang pangutana, nganong wa makatangtang si Pedro siyang sa nga siya may nagunit si Yahweh? Nining teksto ang mga kaigsunan ko nagpasabot nga si San Pedro wa niya maong Yahweh. Usa paghatag ni Kristo iya manghingid, apawa ka nako Ginoo, kay usa ko ka makasasala. Usa paghatag. Mutuon si Kristo, yung pahawa ka nako Ginoo. Nya kadua pa, kung naa pa niyang Yahweh, nganong mo pronounce man siya nga usa ako ka makasasala. Kung gihatag na kang Kristo, ni Kristo ang Yahweh kadto ang Pedro. Wa madawat ni Pedro ang Yahweh mga kaigsunan ko. Padayon ko. Kung si Ginoong Jesucristo, si Pedro pa ang nagda si Yahweh. Nganong gibuyag man siya ni San Pablo? Gikasaban siya ni Pablo nga ikaw Pedro, badlunganon ka. Wa ka magsubay sa mayong balita. Nay nagda si Yahweh, badlungon lang ordinaryong tao. Kung ikaw na kay authority, nagda ka si Yahweh, nganong gibuyag ka ni San Pablo? Usa ka taong badlunganon, wa magsubay sa mayong balita. So ang conclusion, wa madawat ni San Pedro ang maong Yahweh. Time? Okay. Salamat kayo no sa negative side sa 8 minutos. Ani ang affirmative tagaan putok 5 minutos pag cross sa Borganan sa negative side. At yung Brad Zok 5 minutos pag cross examine sa negative side. Brad Zok, go ahead. Salamat kayo, moderator. Salamat kayo sa atong sakbang sa binayluay. Ningon ninis balang kasulatan sa 1 Pedro 2:23 nga ang Kristo dili bakakon. Ang Kristo walay lingla nga migo siyang baba. Bituo kanini o wa? Yes. Tuo siya nga Kristo nga atong Ginoo dili bakakon. Unya mingon man si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Nga bisag unsang imong ablihan sa yuta way makasira, ug ikaw makasira wa say makaabli. Kanang gisulti ni Kristo ngadto ni Pedro humaniya ingna nga dawata ang Yahweh sa langit. Nagsulti sinuod si Kristo o namaka? Nagsulti lagi sa Tinoo, pero dili tanang panahon matugot. Yes. Dili tanan matugot. Sample. Dili tanan sample. Si Judas mikaon sa lawas o minom sa dugo ni Kristo. Unya si Kristo nagingon, kaysa katong mukaon sa akong unod og dugo, minom sa akong dugo, maluwas og may kinawin dayon. Ang pangutana, maluwas Judas? Alaot ka nga tao, may pangwa ka mataw panto pa ni Kristo.
Dili na out of topic, ako lang nga dunay panahon nga bisag gisulti na ni Ginoo si Kristo pero dili sa tanang higayon matuman. Ikaduha, wa pa time. Time pa? O time pa. Igo na. Ningon na maka yes. Nga si Kristo wa mamakak. Paingon niya nga kanimo Pedro, ihatag ko ang mga yawi sa langit. Ang sunod akong pangutana, unsa mang matanga sa yawi nga ang gihatag ni Kristo nga wa may nakita nga yawi skandado, unsa mang matanga sa yawi ang gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro. Mao bitaw nga gisupak ti ka kay way mabasa nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Kay kung naapay nadawat ni Pedro, moingon thank you Lord, gitugang ko nimong Yahweh. Waman. Excuse me. Oh. Ang patungatan na sa affirmative, unsang klasiya sa Yahweh. Nga gihatag sa Ginoo ngadto Pedro nga dili man literal nga Yahweh kay umay nakita. Para nimo unsang klasiya sa Yahweh nga gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro. Kanang giisip lagi nga way makasira gawas siyara. Way makabli gawas nga siyara. Pero wa na madawat ni Pedro. Kay kung nadawat man ni Pedro, dili na mo makinahanglan pag mediatrix o mga santos. Lain pangutana bro. Wa ka motubag sa kong pangutana. Ang akong pangutana sunod. Nga niya may mabasa nato sa Biblia nga yawi sa kahibalo. Ang gihatag na ni Kristo dili literal nga yawi, kundi yawi sa kahibalo. O gipruiba kay dihay pundok sa mga tao nga nangita og pulong sa kaluwasan. Niyon ang mga anghel-anghel ginitubag na dapit nga hupa ipakuha kanadawan na Pedro. O pag-abot ni Pedro, misay siya sa pulong kinabuhi. Ang mayong balita sa kaluwasan. O diha-diha ang pulong sa kahibalo. Iyawi gihatag sa Ginoo. Mutuo kaniining gihimo sa Ginoo. Nga ngiya day gihatag dili yawi literal. Matod pa sa Lucas 11:22, iyawi sa kahibalo. O ang anghel nagpahibaw, kuhaa si Pedro. Kay mo'y nagkupot sa mga pulong sa kahibalo sa kaluwasan. So, tuo kaniya na, wa? Yes or no? Yes! Tubag! De konsilyo. Si Pedro na-deliver. Pag-deliver niya, wa sa tuho eh. Kundi ang gituhuan, si Santiago. Nagingon eh. Bosa, buhat, 15-19. Bosa ang akong hukom, mao kini. Si Santiago nagingon. Kung si Pedro doon na pa'y authority, nganong ang decision si Santiago. Ego nag-deliver sa San Pedro, ni-presenta siya. Pero gisupak mga iyang presentation, ni decision si Santiago. Ang akong hukom, mao kini. Niyay hukom. Wa ihatag kang Pedro ang katungod. Kaya ang yatagan o katungod, paghukom nini si Santiago. Buhat 15-19. Okay. Ningon ka nga ang gihimo ni Santiago mo pagsupak ni Pedro. Hukom. Karon nakahukom na mas Pedro nga pinagi kanako ang mga hintil mamati kanako. Ug kadtusan nga mga tao na nagsunod sa mga apostoles mamati sa ni Pedro sumala sa ato nagibasa. Karon kay ningon man ka nga si Santiago umihimog hukom nga pagsupak. Doon na ba tayo mabasa anang panahon na nga nisingos si Santiago, ako nang supakon kay sayop ka Pedro. Basahin ko na ko. Okay, na kay mabasa nga hukom nga gisupak ni Santiago. Ang desisyon, kung ni desisyon manggaling si Pedro, wa oyonin ni Santiago. Nga nung naiuma si Santiago, 19, ato basaw. 15-19. Oh, niya ha? Flashlight na to. Flashlight TV, hindi ko kaklaro kayo. 19. Oh, niya. Oh. Bosa, mao ding akong hukom. Mao kini. Nga dili nato sila pagsamukon. Gikan sa ilang pagkadili. Pagkabig ngadto sa Dios. Nga sato pa, ang desisyon ni San Pablo o ni San Pedro, wa honor. Ang desisyon ni Santiago, may honor.
Okay, salamat kayo sa 5 minutos pag cross-examine sa affirmative ngadto sa negative side. Unya continue sa affirmative ang 7 minutos lang. 7 minutos sa iya kining pagpabarog may tungod sa ilang tema. Brother Jock, go ahead. Bago pa lang, wapag yun mauga ang laway sa akong pinanggang igsuon, nga ningon nga si Santiago, nisupak. Wa matay mabasa nga nisupak. Kundi he seconded the motion. Sa ito pa the decision of St. Peter sa parliamentary rules nga kung doon na mo pahayag statement to be accepted aron mabalido na doon ay musikan di motion. Igor mo itong musikan di motion Santiago nga sa Igoriana dili na to pantuson pa mga nangakabik sa mga tulumanon nga ito ipahimo. Mao mo ito ituyo, mao mo ito ipahayag San Pedro. Nga nini sa kung mabati sa mga Hudiyo o mga Hintil, ilan ang dawaton. Nga doon na ingan lang na ito, orderly of the law, the order of the law. Nga mga pagkaon nga hugaw limpyo na. Ang mga kining buluhaton sa balaod ni Moises, dili na magaluwas. Mo ito punto ni San Pedro. Pero pagtindog ni Santiago, wa siya masupak. He seconded the motion. Kaya hindi parliamentary rule, kung doon ay motion o statement o pamahayag, dili na madiscuss sa labi na kag San Pedro kasi yung Pangulo. Wala discussion, pero it needs the one who seconded. Kung siya alman si Brad Kilong-Kilong, naibawan din siya nga ang usa ka motion to be moved or to be decided, so therefore there must be one member who second the motion na aprobahan. Wa itong supa ko second the motion. Kaya padayon ta sa atong pagtuki sa mga pamahayag sa atong pinangga nga igsuon nga mao lagi yang ibalik pagingon ni San Pedro dili na mahitabo magtutudlo nga silutan ka sa kamatayon sa tupad ngandak si Pedro kasi pong nisos pahawa Satanas duhaman ka hulagway ang gisulti ni Kristo. Ang Satanas niya nakita, nag-ingon. 22:31 sa Lucas. Buot si Satanas nga ilugon kamo gikan kanako. Buot si Satanas nga siya nay modominar kaninyo. Sibong ni Kristo, di na mahimo. Wala ligunon ta mo. Ug ikaw Pedro maligon ka na. Ligon na ang imong mga igsoon. So nakita ni Jesus ang yawa. Tinuod yun nakita niya. Ya, ikaduha nga kahulugan sa nga Satanas sa Hebreo kanang babag ali. Palita magdagan ka niya, doon ay giali diyang kawayan. Wa ka kakita, naumod ka, nganlantog Satana. Kay si San Pedro, murag ni akto sa pagsupak nga si Kristo muadtog yun sa Hitchimani aron magpadakop. Di na may tabo Ginoo. So, ginganlan po niya si Pedro og Satana, dili yawa, dili siya nagsupak, nag-ali sa iyang planos pagtubos kanato pinagi siyang kamatayon. Unya si Pedro nahimong amahan tungod sa pulong sa Isaiah 22 bersikulo 21-22 nga hatagag Yahweh mahimong amahan o mahimong pangulo sa iglesia sa Judea. Ang Jerusalem sakop sa Judea ug diya man tukuran ni Kristo sa Jerusalem ang iyang iglesia ug si Pedro mo'y mangulo matud pa ni Kristo. So klaro nga ang atong igsuon pinangga wa gyud maka laksi nining gipahayag isbalang kasulatan. Iya nang ingnas Pedro tinuod man nga ni hapa si Pedro kay siya makasasala. Tinuod man. Pero si Pedro nagpakita ko sa kamatinuoron nga pagbago siyang kinabuhi. Siya muadto sa nang dapit aron pagsangyaw sa may balita. Bisan pa nga dito na sa Roma to ay pagpamatay niadto si Pedro kay ubos sa sugo ni Kristo. Sama si Pablo gisugo sa ni Kristo, silang duha gipatay sa mga sundao ni Herodes.
emperador nitong panahon na. So mga hinigugma kong magsuon, wa gay ba siya gamay na lang anino nga nakakawit ang atong igsuon nga sayo pa kung gibalita o gipambitin nyo kay ang Lucas 11:52 ang Yahweh nga gipasabot Yahweh sa kaybalo. Sa Buhat 11:12-13-14 si Pedro mo gipakuha dito sa Hopa og ang kahibalo nga Diyos nun ang wali nga balita sa kaluwasan mo iyang gipaybaw kay mao man na ang Yahweh dayang gipasabot Yahweh sa kaybalo. Lucas 11:52 wa gyapon makatandog nga atong pinagagigso. Mao na ang tinuod ug nga kamatuoran imo nang ipabarog ya gipabarog na sa patos kamatuoran bisan unsaon paghapak sa hangin bisan pagdakong urakan nga hangin dili makaunsa niana. Mao na nga sa akong pag-aninaw sa mga teksto nga akong gipaybaw og gibasa ang atong pinanggang higala si Brad Isaias kilong-kilong wa gyud bisag gamay na tipik nga nakatarog sa akong gibasa. Wa siya makaingon nga bakak na pulos sa pangutanan nako yes namakak ba si Kristo kini iyang gisulti gipahayag siya nga gihatagan niya Yahweh pulong pa ni Kristo tinuod yes man siya kanunay wa Ginoo una nga wa gyud ni makatandog bisag gamay na lang nga diha sa balang kasulatan ang nga ni Simon paling-paling gihimo niya kipas niya gihimo niya ang pangulo ang magpasipsip sa kong karnero katauhan mahimong pangulo. Asa mabasa? Nasa Jeremias 35:14 o sa mga higugma kung may iso na pribahan na to gikas balang kasulatan busa wa ko mogamit sa kung kaalam o kaybaw kundili ako lang gisunod ang Juan 3:34 nga kadtong nga pinyalan sa Dios magasulti sa pulong sa Dios busa kinsa man kuno ang makahimo pagsupak sa pulong sa Dios wa mo supak si Brad kilong-kilong Brad Isaias yes kanunay wa mo supak ngano supak sa peligro San Juan 47:13 San Juan 48:17 ang iya sa Dios mutuman sa pulong sa Dios pero ang dili iya sa Dios supak na ya wa magin masupak iya ni sa Dios kay husto man ang isulti wa lang niya supak ka manapasalamat ko ni Brad kilong-kilong Brad sa iyang kaayo kabuutan kay yes man ganun ay wa Ginoo. Salamat kay Kadong Barog sa affirmative. Niya taga na to 5 minutos. Pag-pro kisamin ang negative side sa affirmative. 5 minutos alang kaniya. Brad Kilom-Kilom, go ahead. Si Kristo nagtudlo may tungod sa pag-ampo nga naglingon. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Ang pangutana nganong nangayo pa magpasaylo nga to samahan katuan naman ang Yahweh kang Pedro. Kanang sa ang magapapas na natong personal nga paghinulsol o ang forgiveness pasaylo sa Ginoo. Pero ang atong gisigutan Yahweh ni nga otoridad kagahuman nga gingnan ni Jesus nga ihatag ko kanimo mga Yahweh. Pero wa may natunol nga Yahweh sa kandado. Naa man sa Lucas 11:52. Yahweh sa kaybalo. Mo na nindot kayo. Ang pulong sa anghel kuhaan na si Pedro na sa Hopa. Kamong nangita sa pulong sa kinabuhi, pulong sa kaybalo sa Dios, kuhaan na. O pagabot ni Pedro, yatagan sila sa pulong sa kaybalo. Mao na ang ipasabot si Yahweh. Dili pa saylo sa sala kay si Pedro naghinulsol na siyang paglimod kang Kristo sa katuo kagayon. Nagpag-o na siya kay naghinulsol natural ang pasaylo madawat sa Ginoo. Way labot ang Yahweh. Kaya ang Yahweh diya alang man sa otoridad sa pagwali, pagtudlo sa gusto nga kamatuoran. Okay, karabutan na. Imo nang isay-isay ganiha nga unsay kahulugan sa Yahweh. Pagbugkos o paghubad. Paghubad o pagbugkos. Karon, ngano man nga naghampo pa man nga amahan mi, anaman namo pasayloa kami. Sa among mga sala, ingon nga kami nakapasaylo sa among mga sala. Nagpasabot ba? Nga dili makatangtang si Pedro? Dili makatangtang?
Imo may musulti kaniya pagtangkang, way lain makaabli, way malay makatangkang si Pedro ra. Ako nang isulti nimo igsoong Isayas kay nimo ni watan to mahisgutin ni. Nasa San Juan 20 versikulo 22. Gipatawag ni Jesus ang tanan nga mga apostoles sa 1 Pedro 2:9 ang tanang mga apostoles pare. Unsay pong ni Jesus dawata ang Espiritu Santo. Kamo mga apostoles mga pare. O bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo, napasaylo na. O bisag kinsang sala nga wala ninyo pasaylo, wala sa mapasaylo. Busa mga apostoles. Yatagan sa San Pedro, yatagan sa Ginoo. O gahom pagpasaylo. Unsay kondisyon, maghinulsol ang tao. Paghuman mo kumpisal siyang sa mapasaylo na. Pero ang atong primarya tema mao man ang Yahweh. Mao ang Yahweh, unsa na Yahweh ha? Yahweh sa kahibalo. Giyon sa pagpaybaw, ang anghel mo nagpaybaw. Kuala na as Pedro. Nana sa hupa. O gisulti ni Pedro ang mga pulong nga matahom kayo. Ang tanan nakasala. Pero ni Jesus pagpangita kanatong makasasala. Ug ang tanan nga maghinulsol muhunong pagpakasala, mapasaylo siya ug makadawat siya sa saad sa Ginoo sa langit. Lipay sila. Usan tong sultiha? Mao ang Yahweh sa kahibalo, ang pulong sa Dios nga naghatag nilang daan unsaon pagkaluwas ang makasasala. Una ito bags pangutana. Okay, Brad Kilom-Kilom. Matod pa nimo, Yahweh sa kahibalo. Diti ka supakon na. Ang akong gisupak ang paggawa ti Pedro sa Yahweh kung naa ba niya. Karon, matod pa nimo na ang Yahweh sa kahibalo ni San Pedro. Karon, suma sa Galatias 2:11, kategorikal ni. Tinuod ba nga kining nagda sa Yahweh na ang Yahweh sa kaalam gibadlong ni San Pablo? Yes or no? Yes. Oh, yes. Tubag. Ibadlong bitaw kay mahimo man ang usa ka ubos mubadlong. Atong mabasa sa Mateo 16:22 nga si Kristo nagplano na gyud pagadto sa dapit nga risko para niya. Giguyod siya San Pedro ug ibadlong San Pedro ni Jesus. Ginuwayaw. Pero may date pa di. Pero wato man ni Jesus pero nakabadlong si Pedro. Naa na sa Biblia nga makabadlong sad. Yes. Naa sa Proverbio 9:8 nga ang usa ka taong buutan og ligdong kun imo nang badlongon malipay. Muna si Pedro kay ligdong man to nalipay siyang ibadlong ni Pablo pero wa sila mag-away. Muna ito ba? Imong gitagaan o example nga si Kristo gibadlong ni Pablo o ni Pedro. Nagpasabot ba? Diri gibuya gibadlonganon. Si Kristo badlonganon ba? Yes or no? Na ni badlong, that's reality. Dito po. Ako pangutan badlonganon ba si Kristo? Alang nato tagsa-tagsa dili badlonganon. Pero kadtong higayuna si Pedro dili gusto nga mawa sa ilang mga mata nga atong Ginoo. Busa gibadlong siya iyo pagkadto Ginoo. So badlong siya. Pero wa sa doon tamdan ni Kristo kay gusto man si Kristo nga abi ni Pedro kun kanang imong gisulti mo ito manhon di na ko katupos kalibutan kay hadlok naman kung mamatay preani mo. Mao na nga natubag na pangutana. Klaro kay na pangutana. Imon lang balik-balikon kay wa na gitingali laing madumdum madaw-daw pa. Salamat. Nga wa ka magingon nga si Kristo badlonganon, si Pedro ray badlonganon. Karon lain na sa San Pedro gyapon gibuyag gyapon ni San Pablo. Sa Galatias 2:14 nga ikaw nagpakita nga wala na magsubay sa mayong balita. Kini gitagan og Yahweh. Tinuod ba ang gisulti ni San Pablo nga wala na ka magsubay sa mayong balita? Tinuod? Dili. Naibaw ta kasugad sa kasinugdanan si Pedro paling-paling. Si Pedro magkasasala. Mo bitaw yung basa nimo kanina nga miyapa si Pedro tubangas Ginoo. Ginoo pasaylo ako kay ako magkasasala. Mo na gipaabot sa Ginoo. Nga sa diyang mapasaylo na siya sa ipong ni Kristo sumala sa Lucas 22. Sa diha nga ang yawa nagpakita kanako. Gusto ang yawa nga maulipon ka. O ang mga apostoles pero di mahimo. Ligonon ta ka. Og sa diyang maliko na ka Pedro, ligo na nga akong mga ang imong mga igsoon. So klaro kayo nga si Pedro ni angkon nga makasasala ug si Kristo nagpasaylo sa niya ug katong ingon nimo nga si gibadlong kay wala siya magsubay sa may balita konsepto man sa to ni San Pablo
Kay ila kung ilalisan na doon ay mga Hudiyo nga gikan sa Judea nga niadto ya natol nga San Pedro kuyog sa mga hintil kaon na bisag unsa ang mga hintil. Muna ni ingon si Pedro, ayo siya, biyaan ta mo. Muna ni laya siya kay madlok siya nga ma-scandalize ang mga Hudiyo nga di mo kaog bisag unsa. Mao nang si Pablo nakabantay kini si Pablo badlunganon gyud. Nganon di man siya mobarok nga mao na gilimpihon na sa Ginoo. Wanay labot sa tima. So klaro na nga ang pagbadlong ni San Pablo iya tong conviction nga si Pedro na itong higayon na over diplomacy nga dili siya magkapahubos iyang ibiyaan itong mga hintil nga nikaon bisag unsa. So that is not really moral, that is not really doctrinal issue. O sa katong pagbadlong ni San Pablo wa to magunahuna nga nabungkag na ni Pedro ang doktrina kay padayon man nga siya nagdala sa Yahweh sa kaibalo. Okay. Salamat kay sa nito tubag Bradsok sa negative side sa pangutana o niya. Ang negative side katapusan ng barog sa 7 minutos. Kumana ni i-cross-examine sa affirmative. Brother Kilong-Kilong, go ahead. 7 minutos. Okay. Kaduha na niya. Iya gyud gipangimutan pag-ingon ako nga yes. Kay gipangutan ako niya nga gidawat na dawat ba ni tinuod ba nga si Kristo musulti bag tinuod? Yes, musulti. Pero nianang higayon na, wa gyud madawat ni Pedro. Wa gyud madawat ni Pedro ang Yahweh. Hantod na namatay si Pedro. Magisko kag Yahweh sa kahibalo. Yes, atong pamatudan. Kung naa ba ni San Pedro ang Yahweh sa kahibalo? Kung naa ba ni Pedro ang Yahweh sa kahibalo, nganong gibuyag man siya ni San Pablo? Suma diri sa Galacia 2:11. Apan sa paghiadto ni Sipas sa Antioquia, ako gyud siyang ginaong pagbuyag kay siya nagsupak o nahimo siyang badlunganon nain nagdala sa mayong balita kay of knowledge kaalam sa kahibalo unya badlungon lang ka nga way kaalam nga mao man ka ang inyong giisip nga siya gitagaan og kahibalo si San Pedro nga buyagon lang ka ni San Pablo. Badlunganon nimo oy, apostolis ka, badlungon kay ka. Sunod ikaduha, gibuyag siya ni San Pablo kay ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Nagwali ka sa mayong balita pero ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Mayo buguna ang nagdaas sa Yahweh, nagdaas kaalam, nagdaas kay balo, badlungon sa way kay balo. Ibutang na to nga way kay balo kay tuwara man gihatag ni San Pedro ka ang key of knowledge. Kaalam sa kay balo. Nganong gibuyag man siya ni San Pablo. Mga kaigsunan, ang iyang tubag ni Brother Sok, sama kuno nga si Kristo kuno gipadlong ni Pedro. Badlunganon ang akong gipasubot. Badlunganon. Si Kristo badlunganon ba? Dili oy. Ang akong tubag dili tanang higayon madawat ang saad ni Kristo. Ang akong gihatag nga example si Judas. Si Judas Brother Sok Fernandez mikaon sa lawas ni Kristo o minom sa lawas ni Kristo. O si Kristo mingon, kinsa katong mikaon sa akong lawas o minom sa akong dugo, may kinabuhing dayon. Ang pangutana, nakabaton ba og kinabuhing dayon si Judas? Kaya giingon man siya ni Kristo, mayo pa nga wa ka mataw. Nagingon pa si Judas nga, mayo pa wa ka mataw. Una nga, dili sa tanang higayon, ihatag. Ano man? Sampol. Si Jonas, gisugo sa Dios. Jonas, walihi ang Ninibe. Kay sud sa 40 kadlaw, akong sunugon ang Ninibe. Naibaw si Jonas nga dili ka nabuhaton sa Ginoo, kay maluluyo ng Ginoo. O namisibat si Jonas nga to sa Tarsis. Pero kay plano sa Dios nga walihan ang Ninibe, niwali si Jonas. O gingon sa Paginoso kamo,
kay sunugon ang Ninibe so sa 40 kadlaw. Ang Dios kay nagingon sunugon niya ang Ninibe so sa 40 kadlaw. Ang pangutana, disunog ba sa Dios? Wala. Una ayaw dili sa tanang panahon ang sulti sa Ginoo mahatag nay panahon. Kung maghinulsol ka, dili dayon. Mausa na si Pedro. Si Pedro, usaw paghatag sa Yahweh. Mutuol si Kristo mingon, pahawa ka na ako, Ginoo, kay ako usa ka makasasala. Usaw paghatag. Ikadua pa, kunaan na Pedro ang Yahweh. Ngano makilala pa matag mediatrix? Ngano makilala matag Mama Mary? Mama Mary, kaluyi kami. Pasayloa kami. Ato dito kang Ginoo Kristo nga pasayloa sa imong anak nga kami nakasala. Ngano mo sapit pa matag Mama Mary? Ngana naman si Pedro may nagkupot sa Yahweh. Di na parts topic kay ang tema nimo. Si Pedro ba tinuod nga nagdawat sa Yahweh or gitawag siya Papa? Focus lang ta diha kana mga Mary diha, kana mga kuan diha uban nga wa masud sa topic. Dili ginaangay padayon kay mawa man ta sa atong topic. So okay, balik lang ang mga topic. Ang akong buti pasabot, Mr. Moderator, nga wa madawat ni Pedro ang Yahweh tungod kay mogamit pamanta sa ngalang Mama Mary o mga santos. Di ba? Kung naa na Pedro, ngano mo sampit pamatag Mama Mary? Kung naa pa na Pedro ang Yahweh, ngano mo sampit pamatag mga santos? Nagpasabot nga wa dito kang Pedro ang Yahweh. Kaya kung naa pa dito kang Pedro ang Yahweh, di na mo gamit kang... Moderator, ngano nga gipaminaw ta dinhi kay doon na tayo rules. One of the rules nga dili ta magiskutok lain nga personalidad. Pedro man Yahweh Pedro. Ayaw apel mahal nga birin because that is really out of the topic. Ni pirma man tanana. Pirma mago nga ang mga lagda nga atong tumanon tungod og alang sa orderliness, husay. Yan nindot paminaw sa gawas. Pero magsige tag balik-balik sa pag-violate sa law, doon na ba nagingon nga when a person is violating out of order means it is no good exchanger or debater because we go out the role. Na may role basta ato nang sirespetahan. So discuss other thing not that. So, di lang tapos counter. Ato lang ay balik ang tema. Kay masige counter Brad di mo human. Ang tema dire, pamatudan ni Brad Sok nga si Pedro nagdawat og Yahweh, mo ning i-deny nimo. Yes, okay. Ana paggamit og laing Mama Mary usap na diha sadaan ba sa Pedro kay ang tema dire si Pedro nagdawat og Yahweh sa affirmative, matupad sa affirmative o gitawag sa Papa sa Iglesia Katolika. Ang imong buhaton mo ang pag-deny sa pamahayag ni Brad Sok o gay na paghisgot og lain. Kada i-focus diha nga si Pedro dili tinuod na kadawat og Yahweh, niya dili pud siya Papa sa Iglesia Katolika o dili pud siya gitawag Papa. Right. Ambot kung giunsan nyo pagunahuna nga kamo may naghatag og decision meaning mo'y mo bugkos, mo'y mo hubat, mo'y mo tangkang, mo'y mo gapos. Unang naabot ka ng akong pangutana. May uday mong out of topic. Bisag usaw na ko kwinta, wag na out of topic. Pero sige lang. Di man nato mapugusan tao. Go ahead. Go ahead. Time na? Sige. Mahurot ang imong oras, no? Sa debate, kinahanglan mo focus di sa tema, no? Palita example si Brazok niingon nga si Pedro nakadawat og Yahweh. Ikaw may negative, imong pamatudan nga si Pedro wa makadawat og Yahweh. Ayon ang paggamit ato mga topic nga mingon nato na solve sa topic pero dili mo oy tema. Okay, ato na tagaan si Brazok 5 minutos. Katapusan pangutana Brazok 5 minutos. 5 minutos. Mag cross examine ka na ikaduhang cross examine dayon rebuttal. Go ahead Brazok 5 minutos. Diba sa balang kasulatan nga akong gibase ang pangutana. Sa Ebanghelyo giaso ni San Lucas 11:52 nga nag-ingon nga ang usa sa kahulugan sa mga Yahweh gawasan ang i-ablik kandado
mao ang kahibalo, kaalam. Yawi sa kahibalo, yawi sa kaalam. Naa sa Biblia, naa sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 52. Uyon ba ka niya nang gisulti sa Ginoo o supa ka? Uyon o sopak? Ang Yahweh kay balo wa kag Pedro. Uyon lagi ko ana pero wa kang Pedro. Noon sa lagi ni. Uyon lagi ko pero yes. Ang pagutan ay basog kategorikal. Uyon ka o dili. Yung tubagon sa nimo uyon o sopak, explain ka. Okay. Go ahead. Uyon ko pero wa kang Pedro. Tuwa Santiago. Salamat kay Yes man, uyon man. Unya ka na maong iyawi sa kay balo. Gibansay bana ni San Pedro, isip gitugyanan sa giyawi sa kay balo, gibansay na niya, uwa bansaya. Iban sa'yo. Wa bansaya kay gibadlong sa ni San Pablo. Badlunganon. Wa magsubay sa mayong balita. Galatias 2:11. Wa baka masayod nga nasuwat sa balang kasulatan na sa Buhat 11 versikulo 12, 13 at 14 nga may mga tao nga nangita sa pulong sa Dios sa tapapulong sa kay balo kay gusto silang maluwas. Ang anghel diya manitubag na diya tawgalas Pedro kay kada siya mo'y muhatag kaninyo sa pulong sa kinabuhi sa mayong balita. Kanang gisulti sa anghel ngadto ni San Pedro, mauyon ka niya na, musupa ka. Uyon sopak. Ang gisulti dili lagi nga pagtugan nga naa si Pedro, dewa magtugan nga si Pedro na ang kay balo. Tuan ni Santiago ang kay balo. Kaya di 1 minute magani. Wa ka mo tubag sa pangutana. Ang pangutana ni Brensok, tubagon sa nimo uyon ka o dili. Pag ingon nimo uyon o sopak, explain. Supak lagi ko nga wa dito kang Pedro. Di nang tabi to nga supak ko wa dito kang Pedro. Ego lang nang utana ang mga tao asa ang balay ni Simon. O sa tudluan ka, narabay Simon. Pero mag-isgot kag kalam o kay balo, tuwa ni Santiago. Simple na. Kanang ingon nimo nga kanang kaalam og kahibalo tuwa ni Santiago nasuwat na sa Biblia wa og nasuwat basahi ko nga gisupak ni Santiago ang hukom ni Pedro. Wa maghukom si Pedro ni desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sato pa siya chairman. Excuse me. Siya chair. O lagi. Pangutana ni Brensok, nasuwat ba ang pag-ingon katong imong girason? Nasuwat na sa Biblia? Kung naa, basahi ko ni Brensok. Nasuwat wa? Ang nasulat mao ni nga ang desisyon ni Santiago mo'y natuman. Dili ang positisyon ni San Pedro. You are an incumbent counselor. Ako man italam doon niya itong binanggay kison, konsehal man naka-appeal magyug ka sa mga sesyon sa council ngayong gipasakupan. Dahil ba ka o ako believe kong kaibaw kanini nga any proposed statement or decision so that it should be discussed, so that it would be given the majority, there must be someone who will second the motion. Ako ni binisayon, basta doon na kayo ipahayag, ipadayag nga pag-aukma na, bisan ang nagsulti mo ng presiding officer. Pero mangayo gyud ang role nga doon na mo second the motion. Huwag mao si Santiago. Nahibaw ka nila, wa? Ang akong nahubawan mao ni nga ay nag-deliver si San Pedro. Wa i-grant sa iya ang desisyon. Gi-grant mi desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sa tuwa, si chairman. Ayaw pag yung asikan emosyon tao noy kay wa taon mo emosyon San Pedro. Ni-deliver siya. Iya gi-deliver kinsa ng mga tawana. Pero ang desisyon yun kay nakagubot man sila si Santiago mao ni desisyon ang akong hukom mao kini. Akong pangutana katapusan. Kay ningon magkanga si Santiago ni kum pagsupa
doon na ba tayo mabasa nga ni deklarar si Santiago nga ang akong hukom mo ni pagsupak kay in the rules of the sanggunian doon na maging musikan emotion. So someone does the second emotion, pero ang pangutana nako mo ni kay ningon magka gisupak ni Santiago ang hukom ni San Pedro. Asa matambasa letra por letra nga ningon si Santiago nga supak ko ni Pedro. Pag-ingon galing nga supak ko ni desisyon ko si Santiago ang akong hukom mao kini buhat 15:19. Kung nauyon pa sa presentation ni San Pedro, mingo ko, agree ko sa desisyon ni San Pedro. Pero nganong mingon man si Santiago ang akong hukom mao kini, nagpasabot nga wae grant ang pagdesisyon ni San Pedro. So nindot pa tayo debate kay pangutana ni Basok Manggod, doon na ba kayo mabasa nga litra por litra, doon ay pagsupak mabasa litra por litra, di ba? Pero di ko mo ingon nga napildi ka, huwag ko mo ingon ba daog, basta kayo pangutana nagpabilin, doon na ba litra sa Biblia nga doon ay litra diya nga mabasa si San Juan bisupak. So tingali kamo rin magdesisyon na. So ni atas ribatal megala mudaan ni pag-endorse mo si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Mr. Moderator. Rebuttal? Oh, siya. Ang unang mo rebuttal mo ang negative side within 3 minutes na lang, Brad. 3 minutes na lang kay gamay ng oras. So, ang unang mo rebuttal mo si negative side si Brother Isaias Kilong-Kilong. Atong paminahon si Brother Isaias Kilong-Kilong sa rebuttal. Nagkagay salamat. Iyang pangutanan nga nagingon nga si Pedro kuno may desisyon. Wa mo desisyon si Pedro, ni presentar lang siya. Ang ni desisyon sumadri sa buhat 15:19 si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Sa to pa siya may gitagag authority paghukom sa inyong hisgutan nga agenda. Puros man tagagi, ikaw, labaw, ka, mayor magka, sabta ko, barangay konsyal naman ko. Inana na, ni desisyon ang chairman. Sa inyong panaglalis, mga konsyalis, unsa pa na diatanan, ang desisyon ni Santiago, nag-ingon siya, ang akong hukom, mao kini. Nasato pa, ang iyang kaugalingong hukom, mo'y gituman, dili kang Pedro. Unya, mo'y ba dayo mo ganiya, kay di na ko mabuyag tingali ani. Kay out ko no og topic ang akong gigamit, nganong gigamit kong Mama Mary ug mga santos. Nganong gigamit nako tungod kay ikaw may nihatag og presentar. Nga San Pedro dunay otorite paggapos, pagtangtang, paghubad, pagtangtang. Kung unsay sala nimo, tangtangon ka na. Ni Pedro kay siya papa, siya pangulo. Kung tinuod man o galing na muna na abot sa akong pangutana, kung tinuod man galing na ngano na kinalam pabantag mediatrix tubagan na, ngano kinalam pabantag mga santos, kung tinuod man galing na nga nana ang Pedro ang authority yawis kalam. Simple na sabton. Pero buyaguntang out of topic, Your Honor. Sakto ba na ako Kung napa ni San Pedro ang yawi, nganong mingo mo siya, bawa, palayo ka na ako, Ginoo. Kayo sa ako ka makasasala. Nani ang authority, nani ang yawi skalam. Nganong di siya katangtang siyang sa? Yung utangtang siyang sa laing tao, wag galing ka katangtang siyang sala. Manangtang ninong ka sa laing sala. Kasimple na sabton. Unsa pa? Si Ginoo si Kristo, kung tinuod pa na siya nagyawi, nganong nitago siya panahon sa pagkamatay ni Ginoo si Kristo, nitago siya mga 3 adlaw. Ang atong inahaning taon nga mo si Mama Mary ug San Juan,
nga nagsuhat sa pinadayag, mao tayo nagtangtang dito sa cross o naglubong kang Hesus. Asa naman ang gitagaog Yahweh? Asa naman ang gitagaog authority? Asa naman ang gitawag niwog na ang key of knowledge? Kuno galing na kang Pedro, nganong nitago sa suod sa tulok adlaw. Mao to ang rebuttal ni Brother Isaias Kilong-Kilong sa negative side. Pero nindot ni paminahon kay nagmamamiri na. So atong paminahon ang last rebuttal sa atong affirmative side si Brother Sok Fernandez. Salamat kayo, Dongaling. Salamat kayo, Brad Sayas, Kilong-Kilong. Ang atong katapusan nga tema, ako laning sundan og jutay, nga San Pedro mi tindog human sa dakong lantugi. Human sa taas nga lantugi, mi tindog si Pedro og misulti kanila. Nagingon San Pedro. Ako ko'y flashlight dito. Mingon San Pedro, kuha na, yan ang atong light. O sa natapos dakong lantugi, mitindog si Pedro o misulti kanila. Mga igsoon, naibaw kamo nga dugay na karon, nga kanato gipili ako sa Dios. Ang Dios nga nagpili niya. Niadtong mga adlaw. Aron nga sa akong baba ni San Pedro, pagkapatalinghugan sa mga hintil ug ang pulong sa may balita pagkatuhuan. So mga hintil mo dawat ang may balita ang gisulti San Pedro pagkatuhuan. Ug ang Dios nakailas kasing-kasing, naghatag kanila sa pagpamatuod. Kaya arita ni Santiago, kung doon na ba'y gisulti Santiago nga supak sa hukom ni San Pedro 19. Santiago mingon, tungod ini nga kung hukom mao kini dili ta pagsamukon sila. Kinsa man ni sila? Ang mga hintil nga gikan taliwala sa mga hintil na malik na sa Dios. Why sulti si Santiago nga gisupak na nako hukom ni Pedro? Wala oy. Kaya ang iskutan San Pedro mo ang mga hintil nga sila mudawat na sa Kristohanon nga pagtulunan. Iya ito naman sa mga Hudiyo dito nga nagpabilin pang doon ay mga gidili nga pagkaon. Bisan si Jesus mingon na limpyo ng tanan. So girespetahan gyapon sa mga apostoles. Pero si Santiago kung ipangutana si Brad Kilong-Kilong ka doon na ba siya nalitok nga kaning mo siya supak ang iyang hukom ni Pedro. Wa man supak. Iyang isigundahan sa 19 klaro kay tungod ini nga kung hukom mao nga dili ta pagsamukon sila nga mga hintil gikan sa tiliwala sa mga hintil na malik sila sa Dios. So way to'y unod ang pag-ingon nga ni supak si Santiago sa hukom ni San Pedro wala. Apan ang atong katapusan nga punto mao nga ang akong gipahayag nga ni Simon giilisdag kipas. Yaon sa ng kipas dakong bato. O niya ningon si Jesus, pasipsiba ang akong makarnero o nating karnero. Kato, nga nagibalik-balik ni Jesus, nga to ni Pedro. Kay kato man mo limod yan ni Pedro, basig ilimod na sa niya. So, ang naitabo nga si Pedro nakadawat sa kahulugan si Yahweh. Ang kahulugan si Yahweh, sa ako nagibasa kaganina, sa Lucas 22:31, ang kahulugan si Yahweh, mao ang Yahweh sa kahibalo. Yang ingon niya nga ato alas Pedro, wa man. Ningon ni pakuha si Pedro ug siya mosulti sa pulong sa kinabuhi nga inyong gipangita. So sila gisultihan San Pedro ug nakadawat sila sa pulong sa kinabuhi sa may balita. Natagbaw sila. So mao na ang role ni San Pedro. Ug wa na mahilabti, wa na masupak sa atong pinanggang igsuon. Gawa sa daginuton kay niyang pangingon nga nisupak si Santiago. Niya akong pagbasa wa ra ba ginisuwag supak sa Santiago. Siya mi ingon lang ang hukom nga dili nato sila samukon ang mga hintil uban sa mga hintil o sa mga Kristiyanos. Pareha ra ang hukom ni Santiago sa gikasulti ni San Pedro.
Busa way bahin nga tagan na to gibugaton gisulti ni Brother Kilong-Kilong Isayas nga isupak si Santiago. Iyang hukom parehas sa San Pedro. Busa di modo mga hinigugma kung magisuon natataw na. Unsay kaom San Pedro gitawag og amahan na sa Isaias 22 versikulo 21-22 amahan niya siya mahimong pangulo sa iglesia sa Judea. Kanang iglesia sa Jerusalem mao man ang Judea kay naa man ang Jerusalem sa Judea. So maunsa bisag gamay na lang. Tinuod nga San Pedro magkasasala. O atong mabasa nga sa iyang paglimod nagdagayday iyang mga luha tungod sa iyang pagpasol, sa iyang paglimod sa itong Ginoo. So, magkasasala siya. Pero nagbago siyang kinabuhi, nagalakad sa Ginoo. Ug siya gipilan sa Ginoo nga ang yawa gustong muilog ninyo, ug nimo. Pero ako mong ligono. Ug sa maligon ka na Pedro, pangligonan na ang imong mga igso. So klaro kayo nga San Pedro nagpabilin nga pangulo. Tungod sa pag-ampo ni Kristo, tungod sa pagpanalipod ni Kristo kanila. Busa katong iyang pangingon nga si Pedro to na spikas, to na laing partido si Yawa, dili na tinuod. Busa nakad duwa siyang una-una. Tungod kay wa niya maninaw unsa ang gahom ug katungod sa Ginoo paghatag og yawi ni San Pedro. Gahom sa kaluwasan. Gahom sa kaibalo. Gahom sa kaluwasan. Daghang salamat. O may gabi is tanan. Salamat sa last rebuttal sa affirmative side, pero nagsabot na sa Miss Brother Isayas nga ang sunod nga tema may tungod na sa larawan sunod Domingo. So ato na sa tawang. Isodos 20. Ato sa nanghimuag tema human ini atong programa. Human ini atong programa kay natapos naman ang gihatag sa DYHP nga usa ka oras alang sa payagan sa kamaturan. So Brother Sok panapos nga mensahe. Salamat kayo sa tanan nominaw nato dahil sa gawas lain-lain nga mga probinsya na abot nga atong programa. Manya ako sa greeting dahil sa kong amigo si Brad Solping Algeri giyang kapikas nga tabang kayo sa Flores de Mayo o sa atong team of minister sa San Fernando nga ligdong nga buutan nga alagad sa Ginoo ni Julius Lawas, Presidente sa Catholic Faith Defender sa Cebu. Dili ko para pahibaw lang ko nga siya gyud atong presidente si Julius Lawas sa San Fernando. Salamat niya kinautunta nga magdugang ang atong mga igsong naminaw ug sama ni Brother Kilong-Kilong Isayas, with due respect to him nga naghanay na sa tema. Akong pamatud-an nga dunay linilok ribulto nga larawan nga gipahimo sa Dios ug ang templo sa Dios dunay mga larawan nga mga balaan. Mao na akong aprobahan. Ang ako, gini. Sa man ni? Isodos ba? 4 o 5. Mo na ito isgutan. Ang napo kasugo ba? Ay, imo nang katungdanan mo niya sa pagsupak. ayaw ko tuluin niya dili kay kada. Tema atong isgutan. No, magamit ta nimo. Magamit ta dili. Ang tema man gud atong isgutan. Oh, yapil ko na. Yapil ko na. Extra sa kay na programa usab pikas. Okay, yabot na din atong head of the program. Salamat sa naminaw, salamat sa atong ginganlan og the great moderator og si Julius Kaputulan, Aling Bacalso, si Carlo Badina, si Fred Alboro. O guban pa nga niya dinig atong gubad si Michael Cabonelas ug tanan nga mag-igsoon nato. Salamat kayo ang Dios magapanalangin kanato. Balik ta sa studio DYHP. Salamat aton ni Rufil Fernandez Banyok, maligdong buutan mo papsanon ug Diyos nun kayo sa iyang pagprograma sa DYHP RMN Tatak Cebu. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakat unan. Daghang salamat.